Tahanan ng isa sa pinakamaganda at pinakakilalang bulkan sa mundo na Mount Mayon, ang lalawigan ng Albay. Ito ay isa sa 3 mga probinsya sa bansa na napabilang sa UNESCO World Network Biosphere Reserves at layunin nito na mapanatili at mapangalagaan ang ganda at yaman ng kalikasan. Bagamat sagana dito sa parehong yamang lupa at yamang tubig, hindi mawawala ang mga limitasyon at hamon na hinaharap ng ating mga kababayan. Dito sa munisipalidad ng Uwas, Albay, may nakilala tayong grupo ng mga kababaihang magsasaka na humaharap ngayon sa ilang pagsubok sa kanilang taniman. Ako po ang president ng Women Planters of Tablon. Nagsimula po kami 2020. Parang naging rule na po ng Women Planters yung matulungan po kung may mga estudyante po yung mga member. Mayroon po kaming educational assistance para sa mga member, medical assistance, at saka po doli tupad. Marami pong problema pagdating sa pagtatanim kasi yung iba po wala talagang lupa na sariling sinasaka, nakikisaka lang sila. Once na pinaalis na sila, wala na silang sasakahan. Tapos po, syempre, pag wala ka naman puhunan, hindi ka rin po makakapagsaka. Hindi lang po peste, minsan po yung mga nakakawalang kalabaw, baka, kambing. Yung mga pananim namin, napipirwisyo talaga, sir. Sayang na po yung pagod namin, yung puhunan, kakainin lang ng mga kalabaw. Hindi naman po kasi nagpapabaya yung mga katulad namin. Minsan pag may ekstrang pera, yung iba bumibili ng mga tuyo na paninda. Minsan kahit ano-anong nilalako nila. Lahat na lang po ng paraan ginagawa ng mga taga dito sa amin para syempre masurvive. Isa si Aling Ellie na matagal nang nagsasaka dito sa Barangay Tablon. Kagaya ng karamihan, hangad niya na magkaroon ng iba pang maaaring pagkakitaan bukod sa pag-ani ng kanilang mga bunga. Kamusta po ba ang buhay bilang isang magsasaka po at bilang isang miyembro po ng Tablon Group? Medyo mahirap po kasi na maghapon po kami nagtatrabaho. Tapos minsan po, pag naulan, naabot din kami ng ulan. Pag nadadaanan naman ng mga gaya ng bagyo, yung mga naitanim po namin, nasasayang. Minsan po kasi medyo matumal din yung ganyan. Sa panahon po, pag sobrang init, sobrang ulan, wala din pong magandang pitas yung mga tanim namin. Sapat na po ba yung kinikita nyo sa Hindi. pagsasaka para matulungan po yung mga anak nyo o pamilya nyo? Hindi po sumasapat eh. Minsan yung namin, style namin pare-pareho dito sa Tablon, iuutang muna namin tapos pag na kami ng mga tanim namin, pambayad utang na lang. Hanggang mapaikot at Opo. mabayaran lahat. Sabi nyo nga po minsan matumal ang bentahan sa pagsasaka. Meron po ba kayong alternatibo pang pinagkakakitaan? Wala na po. Yun lang. Nakaasa lang kami sa pagtatanim talaga. Pag halimbawa po, wala kaming ani, yun, yung presidente namin, mag-ambag-ambag muna tayo kasi wala tayong nakuha sa tanim natin. Minsan, yung iba naman nagre-reklamo. Kala ko ba, wala tayong ambagan. Ay, wala tayong magagawa kasi wala tayong ani. Ano po ba ang inaambag nyo na Gagaya po ng pagbubungkal ng lupa, tapos yung pagtatabas ng ng mga damo. Nagbabayad po kami sa kasi di namin kaya ng mga babae. Nagbabayad kami sa lalaking magbubungkal ng lupa gamit ang kalabaw. Kumukuha pa kayo ng Opo. taga-bungkal gamit Para ang- may mataniman kami. So naglalabas pa po kayo ng Opo. pera. Minsan, Sapat po ba yun para sakita ninyo? O mas lugi po kayo na lugi po kami. Pangarap ko po na sana magkaroon ng ibang pagkakakitaan, yung maganda naman na para makadagdag sa mga namin, para makatulong na din sa pamilya namin. Hirap sa pagsasaka at kakulangan sa tulong pinansyal
Yan din ang hinaing ni Aling Emma na nangangarap para sa mga anak niya. Kamusta man po ang pagiging miyembro po? Okay naman po. Mahirap, nagtatrabaho, kahit maulan. Yung kinikita niyo po ba sa pagsasaka, sapat na po ba yun para Hindi po. matulungan po yung mga anak niyo po? Hindi po, sapat. Kulang po talaga. So- Kaso pinagkakasya lang namin. Ayun nga po, Nay, paano niyo pinagkakasya? Kung alimbawa po, mangungutang muna kami para may makain. Pag may binabayad din lang namin. Sobra pong hirap. Gusto man po ng anak kong mag-aral ng college, wala po talaga. Ano po ba yung pangarap niyo sa mga anak niyo, Nay? Magkatapos po ng pag-aaral. Walang ng bibig. Yun lang po, para makaharap sila ng magandang trabaho. Para sa bandang huli, hindi gaya namin. Isang kahig, isang tuka. Gusto ko man po itong gamot wala po talaga. Yan nga po, Nay, napansin ko, may bukol po kayo sa... Ano po bang nangyari sa leeg ng Nay? Hindi ko po alam. Sabi po ng mga matatanda, yung binat lang yung sa pagtatrabaho sa bukid. Subsub po sa pagkatrabaho. Opo, Ni minsan po ba, napacheck up niyo po ba yun? pina-check up ko naman po. Kaso, wala akong pambili ng gamot. May iba pa po ba kayong pinagkakitaan bukod sa pagsasaka, Nay? May Kakitaan? konti naman pong nyog dyan dito po dyan, taniman namin. Tenant lang po kami. Sa nabanggit niyo po mga pagsubok kanina na kinakaharap niyo araw-araw, saan po kayo kumukuha ng lakas po? Sa Panginoon po. Sana naman po makaangat naman kami kahit konti. Kaso wala talaga po, madam. Pangarap ko po na bilang president ng grupo nila, yung makita ko po sila, aside po na sa grupo namin, gusto ko rin yung umangat yung mga buhay nila. Gusto ko rin po na magkaroon sila ng kami or sila ng pagkakakitaan namin aside from dito po sa pagtatanim namin para tuloy pa rin ang buhay kahit mahirap. Mga kapuso, alternatibong pangkabuhayan para sa kababaihang magsasaka rito sa Uwas Albay. Nang sa gayon ay hindi lang sa pag-aani, iaasa ang kanilang kita. Yan ang kanilang simpleng kahilingan na ating tinutukan dito sa Simanoy ang ninong ko. Balik muna sa inyo sa studio, Jelly, mga panel of experts at Manny Wilbert. Salamat, Patricia. Mula dyan sa probinsya ng Majestic Mayon, parang talagang wala nang katapusan ng problema ng mga magsasaka natin, no? Eh bakit nga ba? Yan ang isa sa mga sisikapin nating sagutin kasama ang mga bisita nating expert na sina Chalo Brinza Tumba, Director ng Bureau of Workers with Special Concerns under ng Department of Labor and Employment o DOLE. At via Zoom naman ang Vice Mayor ng Uwas Albay, si Vice Mayor Hector Loyola. Magandang umaga po, magandang umaga. Magandang umaga, Vice, magandang umaga. Magandang umaga Kong, magandang umaga, Ma'am Jelly. Yes, Vice Mayor ng Uwas Albay, si Hector. So ano matatawag po namin sa iyo? VM? Mayor. Mayor agad? Malapit na. Anyway, kausapin muna natin ang ating bisita, si Miss Cha. Kanina, pinag-uusapan natin yung mga tamarin farmers ng Pampanga. Ngayon, eto naman mga kababaihang magsasaka sa Uwas, Albay. Bakit parang hindi matapos-tapos ang problema ng ating mga magsasaka? Samantalang sila ang nagbibigay ng ating kinakaing pang-araw-araw, tapos sila naman ang nahihirapan sa buhay. Paano po ba ito? Magandang umaga po, Miss Jelly, Manoy Wilbert. No? Salamat po sa imbitasyon. Actually, talaga pong
malaking challenge, no, ang agriculture sa bansa. Actually, 60% ng ating ekonomiya ay nasa agrikultura at talagang yung mga magsasaka natin ay una, kaya nahihirapan dahil kagaya ng sinabi kanina ng Presidenta ng Women Association, no, hindi sa kanila yung lupa na kanilang... Malaking bagay yun, hindi Malaking po ba? bagay po yun, no? Yung trabahador sila. Yung iba naman, kung may lupa, maliliit lamang. So kung may mga ani sila, ay kukonti lamang ito. Ang nakukuha nila. At yung mga produkto po, pumapasok din po, I'm sure alam ni Manoy Wilbert, yung mga traders natin, no? Kaya nga po, isa sa mga pangunahing programa ni Presidente, yung Kadiwa ng Pangulo, na ito po ay sama-sama ng Department of Agriculture, Talagang DTI. pinupush din natin ito. Talagang gusto natin itong ma-institutionalize. Yes Ang ano po. po to? Kadiwa. Kadiwa. Yung Yes oh. Po. Meron po kami yung tinatawag no DOLE Integrated Livelihood Program or Kabuhayan Program. Ito po ay pwedeng mag-avail ang individual or grupo at marami na po tayo mga women's organizations, mga farmers organizations na nag-benefit dito. Ang nakikita po namin na pwedeng tulong dito sa mga grupo na kababaihan, actually pwede po kasi siya Manoy Wilbert na individual, no? Pero maganda rin Pero po mas kung grupo. strong kung grupo eh. Yes po, pwede silang i-organize. Total may presidente na baka matutulungan siya ng DOLE para mabuo talaga, ma-formalize at maging isang workers organization siya para maka-avail siya ng iba't ibang programa at serbisyo namin. At mas malaki po ang pwede namin mabigay na kapital. Halimbawa po, pag individual kasi, up to 30,000 lang na Ang binibigyan na tulong. na raw materials po or capital or equipment, hindi So po in cash. kind yan, in kind. Yes po, in kind. Pero kung siya po ay grupo, kung sila po ay 50 and above, up to 1.5 million po Ang Sa pwedeng- grupo. sa grupo na worth 50 of... and above. Yes po. So, ganun din. 30,000 din. Pero dahil po it is in the Collective. form of materials or equipment, pwedeng makabili ng Mas mga malaki. Pero, malaki Director, ang equipment. tanong ko dyan, kasi ito, even doon sa plenaryo, ito ay tinuligsa ko na. Yung, marami nga tayong programa, pero pag mag-a-avail na, kilo-kilometro naman yung requirement. No? Parang ayaw, pakitang tao lang, ayaw naman natin talagang ibigay. No? So, ano bang... Para ba simplify yung mga ano bang hinihinging requirement? requirements? Kasi ang sinasabi ko, simplihan, ibigay talaga dahil pera ng taong bayan. Yes, pa Manoy Wilbert, kaya nga po nung tumugon po yung DOLE doon sa panawagan nyo no, na last year po, inirevise namin yung aming guidelines sa DILP na in-streamline namin ang requirements. Ngayon po, pag mag-a-apply po, kailangan lang po ng kahit anong ID at yung profile form. No? And then, tutulungan na po sila ng aming mga tao sa probinsya kung ano ang gusto nila na nature ng project, ng livelihood project. Meron ba tayong pwedeng ibigay na ibang alternative livelihood para Na kabuhayan. dito? Kabuhayan. Na hindi no? lang Hindi lang ito. Kasi talagang pagsasaka. napakalaking issue. No? Lalo na, may El Nino. Yes. Lahat, hindi lang. Yung hindi kanila yung lupa. So, Tama. Paano ba malalaki. makukomplement Hindi natin yun? ito masusolusyonan agad-agad yan. So, ang gusto ko actually ditong tutok, ano ba yung pwede nating ibigay sa kanya? Maliban sa pagsasaka. Oo. Siguro ang tanungin natin dito, Jelly, yung Vice si Mayor. Vice Mayor ng OWAS. OWAS. Opo, magandang umaga po. Magandang umaga uli, Ma'am Jelly. Maganda yung talakayan kasi una nagpapasalamat kami sa UAS na naikonsidera na maipalabas naman yung sitwasyon ng mga kababaihang magsasaka rito sa amin. Napakaganda nung tanong kung paano, ano pang alternatibong pangkabuhayan. Ang naiisip po namin na maigawang livelihood program dyan is bee farming. Yan po yung po pwede, tugma, i-complement po yung ginagawang pagtatanim at saka makakatulong po sa biodiversity ng barangay Tama. Tablon. Ang pinaka-best po talaga yung stingless bee. Hindi po masyadong hassle sa risk yung mga kababaihan natin. Oo Tapos nga. napakaganda po nung produce niyan dahil alam naman natin kung anong nutritional value ng honey. At saka yung pinaka-importante, they will become pollinators ng mga coconut. Hindi lang po yung kababaihan ang matutulungan natin, kundi yung mga magsasaka natin magniyog. Kasi tataas po yung produksyon ng niyog. Babagay ba ito sa environment dyan? Do they have the space Oo, dyan sa pwede ba UAS? ito? Opo, napakalaki ng lupa sa Barangay Tablon. At the same time,
suitable siya dahil may mga shady area po kung saan pwedeng ilagay yung mga beehives. Kaya ba ng DOLE na masuportahan ito through your yung tinatawag na DOLE Integrated Livelihood Program? Yes, Manoy Kaya Wilbert. ba ito? Opo, Manoy Wilbert. Actually, nakakatawa nga po, tama po si Vice Mayor, no, na maganda na nakita na ko ano yung profile ng mga beneficiaries. Ano yung pwede Importante gawin. yun para Opo. talagang ma-achieve ang goal. Yes po. So, pwede po tayong magbigay ng in the form of yung kanilang mga kakailanganin na equipment or materials, no. So, pwede naman po at Kasi gusto natin itong, of course, gusto natin maging successful ito para Yes. maging modelo ito no, sa ibang lugar. No? Kasi parang pwede nga, no, yung mga may tanim na, so hindi lang sa mga magsasakang kababaihan dyan sa UAS, sa buong Pilipinas, no, yung mga magsasaka doon. no? Yes. And napakaganda yung sinabi ni Vice kanina na biodiversity. No? Kailangan din ng mga puno. ng mga eventually po kanila. pwede rin for processing eh. Kayong sabi niya nga pwedeng Yung eventually honey. pollen, Oo. propolis, mahal yung mga yan. Oo. So, pwede ito sa DOLE. Yes po, we will help po ang Okay. barangay Ayan. Tabloy. Wow! Oo. Narinig niyo yan, Vice Mayor. DOLE will Salamat po, help. salamat. At Kung isa pang dagdag, maganda kasi yung honeybee dahil alam naman natin pagka-agrikultura, seasonal ang trabaho. yes. Pagka pagkatapos magtanim, wala ng trabaho. So, itong honeybee talagang support eh. Sila Tsaka- mismo, 24 hours magkatrabaho yung honeybee Tsaka para y- sa mga planter. Maraming salamat po sa inyong lahat sa ating mga bisita sa pagbabalik ng Si Manoy ang ninong ko. Mula po sa Simanoy ang ninong ko, meron po kaming munting handog para sa inyo. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Welcome back sa Si Manoy ang ninong ko. Dagdag na kapital at sariling transportasyon para sa kanilang mga produkto ang hangad ng mga tamarin farmers ng Pampanga. Sa naging diskusyon natin kanina, Manoy Wilbert, ano ba sa tingin mo talaga ang magiging effective way to help them? Nagulat ako actually na meron pala tayong ganito, no? Yung Shortage ng tamarin tamarin. na tinatawag na tamarin industry. Hindi siguro natin pinapansin, no? Dahil Oo nga. normal sa atin na kumakain ng Sanay na sanay lang sinigang, tayo. no? Sinigang, no? Yung normal, no? Nagulat ako na ganyan pala, meron pala. And malaking potential na maging ito ay isang pangunahing produkto natin Ng Pilipinas. pag-export pagdating ng araw, no? So dito, no, sa problema dito sa ating mga tamarin farmers dito po sa Pampanga, ang naisip po natin para agad-agaran po natin sila matulungan ay bigyan po natin sila ng dagdag na supply ng tamarin seedlings, no, dagdag na mga kagamitan sa pagtatanim, and of course, dagdag na suporta at gamit dito po sa Aglibot Sweet Tamarind Farmers of Pampanga State Agricultural University para po sa pag-produce nila ng kanilang tinatawag na tamarind wine. Sana matikman po natin Oo ito, nga no? no? Yung kanilang Nakapasyal po. yung tamarind juice, no? At meron pa tamarind ice cream. Tamarind ice Oo. cream. Wow, sarap. Ito ay talagang tutulungan natin para mapaunlad po natin ang kanilang samahan at kabuhayan, no? Alam mo, Jelly, yung nakarang episode, ang isang tinalakay natin, yung coconut industry, no? Yes. At tayo rin yung actually ang naging principal author dun sa Philippine Salt Development Act, no? Philippine Salt Industry Development Act, na kung saan gusto natin buhayin yung industriya ng asin uli natin. Siguro itong tamarin industry, isa ito sa kailangan ko talagang tingnan din, kailangan natin tingnan, at kailangan natin bigyan ng karagdagang suporta. Kasi tayo naman na nasa pamahalaan, and even yung programa natin, gusto natin na yung mga ganito, tayo po yung maging kanlungan nila, tayo magpapayong, habang sila ay walang payong, no? Tayo ang takbuhan nila, kumbaga, no? So, dun sa mga ganito na may nangangailangan, meron pong mga ibang industriya, nandito lang tayo, Jelly, no? Pwede sila lumapit sa atin, no?
Especially dito sa mga tamarind farmers natin sa Pampanga. Yes. Anytime, pwede po nila tayong puntahan. Nandito na, tayo pupuntahan natin sila para alalayan at suportahan. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Alternatibong pagkakakitaan naman ang hangad ng mga kababaihang magsasaka sa Uwas Albay. Ano ang take niyo dyan, Manoy Wilbert? Alam mo, Jelly, andito na naman tayo, paulit-ulit, no? Itong mga problema Alam mo, sa... halos tuwing linggo, yung mga magsasaka natin na nakakaawa naman talaga, ang daming Actually, hindi ko na pinagdadaanan. rin talaga malaman kung anong gagawin natin dito. Pero ito, ang dami kong nilista dito para sa ating pong mga kababaihang magsasaka dyan sa UWAS, no? May season na lang kasi yung pagtatanim. Pagkatapos ng magtanim ka, wala Anong ka na gagawin? No? So, ang naisip natin dito, at gaya rin ng suggestion ni Vice dito na bigyan natin sila ng alternative, no? Yung naisip niya ay yung bee farming, no? At ito raw ay suitable, no? Pwede doon sa lugar na Sa yun. At environment malaki, nila. no? At sa environment. So naisip natin, para matulungan kaagad-agad natin sila, actually, ang dami kong nalista dito, bibigyan natin sila ng mga panimulang kagamitan para sa bee farming, no? Dami nito, mga medium high body frame foundation, hindi ko na po It's a isa-isahin whole ito. batch of Oo. stuff that they're gonna Ang need. dami, oo. So, bibigyan po natin sila mga bottling equipments para po doon sa pagbobotelya ng honey nila and everything, no? Yung mga honey bucket and everything, extractor, no? Nandito, no? So, pero simula pa lang ito kasi ang gusto talaga natin dito, Jelly, Director, ay palawakin yung oportunidad para sa kanila, no? Gusto natin na maging business-minded sila, no? Yes! Ang focus nila ay kabuhayan na negosyo, no? Para umangat ang buhay nila, no? Yung pong magkaroon sila ng dagdag na kita, no? Kasi, alam mo, yun ang lagi nating tutok, Jelly, no? Yung dagdag na kita, tiyak na kabuhayan, dagdag na trabaho, makapaghain sila ng sapat na pagkain para sa kanilang pamilya. At ang higit sa lahat, gusto natin mabawasan o mawala yung pangamba nila sa pagkakasakit, no? Dahil ang pangamba ng lahat talaga, lalo na dito, sinasabi nga, bawal magkasakit. Bawal Dahil magkasakit. pag nagkasakit, apektado yung kita nila, ubos yung ipon, no? Baon sa utang, no? Walang pambayad sa ospital, walang pambili ng gamot. Well, tuloy-tuloy pa rin ang pagsisikap natin, no? Para hindi natin mapag-iwanan at mapagkaitan ng serbisyo ang mga magsasaka, no? Kumbaga, parang mga bubuyog na tahimik lang na nagtatrabaho, magkaisa tayo at magsama-sama tungo sa masagana at matamis na tagumpay. Gusto kong pasalamatan dito si Vice, no? Thank you, Mayor. Ay, Vice pala. Maraming salamat. Thank you, Kong. Isa kang modelo na public servant. Maraming salamat sa iyo sa iyong pagmamalasakit. No? And maraming salamat din po, Director. Asahan po namin na itong pong bee farming na to ay maging successful sa pamamagitan po ng tulong po galing sa inyo. Ayan na nga, matamis talaga because of the bees. Oo. Salamat, Manoy Wilbert! Nagbabalik si Pat at ang mga women planters ng Uwas Albay para sa ating munting handog sa kanila. Panoorin natin to. Mga kapuso, nandito po tayo sa Barangay Tablon sa Uwas Albay. At kasama pa rin po natin ang mga women planters grower. Yay! Ayan! Siyempre, pinangungunahan po ni Ma'am Anisha, kasama pa rin natin si Ma'am Ellie at Emma, at ang buong miyembro ng growers, di ba? Ayan. Una sa lahat, pasalamatan ko muna kayo sa mainit. Ito, mainit talaga na pagtanggap sa amin sa programang ito. Saludo po ako sa inyong pagsisikap. Maraming salamat po sa pagbahagi ng mga kwento nyo na talagang nakakaantig at nakaka-inspire po. Hanga rin po ako sa pagbuo nyo po ng grupo na ito para magtulong-tulungan, especially mga kababaihan po, para matulungan nyo po ang inyong mga mahal sa buhay, lalo na po ang pamilya ninyo. Kaya maraming salamat po ulit at syempre ayokong umuwi na wala akong remembrance. At gusto ko may maganda rin kayong alaala mula sa aming programa. Kaya mula po sa si Manoy ang ninong ko,
Deserve niyo po na kailangan ng may munting sorpresa para sa inyo at para makatulong sa pagkakaroon ng pandagdag kita po para sa inyo. Ready na po ba kayo? Ay! Ako rin ready na! Kaya halika na, nakikita niyo yan! Halika, samahan niyo ako! Halika, halika, halika! Nandito tayo ngayon sa 3GB Farm kung saan kasama natin ang isa sa may-ari, si Sir Henry. Magandang araw po, sir. Magandang araw sa ating lahat. Ayan, kita nyo naman po, pansin nyo napapalibutan tayo ng mga bubuyog na kung saan nagpo-produce sila ng honey. At alam nyo po ba na ang honey ay talagang in demand siya sa buong mundo all year round. Na kung saan magandang alternatibo po itong pagkakakitaan para sa inyo pong mga magsasaka na kung saan nag-aantay kayo ng ani. Kaya naman, ito po, tanggapin niyo po ang aming munting sorpresa mula po sa si Manoy ang ninong ko. Tanggapin niyo po ang 100 na starter hives po. Yan! Sa tulong po ni Sir Henry nang bibigay sa atin ng dagdag kaalaman, Sir, ano po ba ang starter hives? Starter hives kasi magsisimula kayong mag-alaga ng bubuyog. Maswerte kayo, may tig-iisa kayong colonies. Tutulungan kayo kung paano yan alagaan at mapalago. Categorize siya as stingless bee, yung takot ninyo na may sting is wala na. Congratulations po! Tuloy-tuloy lang po ang pagdadasal, naway maging magandang simula po ito para sa inyong grupo. Congratulations po! Papasalamat po kami sa Diyos na may mga ginamit po siyang tao para matulungan po. Kay Kong Wilbert Lee po, salamat po. At saka po kay BM Hector Loyola po kasi po siya yung nag-endorse po sa amin para mapunta po kami sa programa niyo po. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Maraming salamat po sa bigay niyo pong tulong na karagdagang pagkakakitaan ng aming grupo. Magkakaroon po kami ng karagdagang kita. Hangad namin na sana'y dumating na nga ang araw na ang inyong kabuhayan ay tunay na magdadala sa inyo at sa inyong pamilya ng kaginhawaan at magandang kinabukasan. Manoy Wilbert, ano ang iyong words of wisdom? Jelly, iba-iba ang panlasa, ang lasa ng mga yugto ng ating buhay. No? May mapait na mga trahedya, may matabang o maasim na mga kabanata, at siyempre, meron ding matatamis na tagumpay. Pero sa lahat ng ito, ang mahalaga, ikaw, ako, tayong lahat, hindi nawawalan ng pag-asa. Patuloy tayong maghahanap ng solusyon ng mga problema. Tandaan natin, we deserve better and we should demand better. Lagi lang tayong magsikap, magmalasakit sa isa't isa, at sama-samang lumaban para malampasan ang hamon ng buhay. Kailangan lang tayong magsama-sama. Pag tayo magkakasama, lahat ng laban kayang ipanalo. Hanggang maging winner tayo lahat. Yes! Perfect! At maraming salamat syempre sa ating mga kapuso na tumutok ngayong umaga sa pagsama sa amin. I-follow niyo po kami sa aming official social media accounts sa FB at si Manoy ang ninong ko, sa IG at TikTok ang ninong ko. Kung kayo naman po ay nangangailangan ng tulong para sa inyong komunidad o asosasyon o sa mga gustong maging kaagapay namin sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan, mag-email lang po sa amin sa manoy.wilbert@smanktv.com. Magkita-kita tayo ulit next week, alas 7 ng umaga nationwide, alas 8 ng umaga sa buong Central at Eastern Visayas at pati sa GMA YouTube channel. Bye everybody! Salamat!